Gusto ko lang po sanang tingnan ang balance ng account ko. Mahina pero matatag ang boses ng bata, walang pag-aalinlangan, walang takot. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na umiwas ng tingin ang lahat sa loob ng silid, parang may batas na di dapat binasag. Hindi siya aabot sa 10 taong gulang. Gamit na gamit ang kanyang sapatos, halatang luma ang t-shirt at medyo magulo ang buhok. Pero matatag siyang nakatayo sa harap ng makinang salamin na counter sa VIP area ng pinakaprestihiyosong bangko sa lungsod. Paligid niya ay mga taong formal ang bihis, nagtatawanan na parang may narinig na nakakatawang biro. Ngunit hindi siya apektado. Inulit niya ang sinabi, ngayon ay diretso na ang tingin sa manager. Sir, gusto ko lang pong tingnan ang balance ko. Nandito po ang ID ko at ang password. Bago tayo magpatuloy, sabihin sa comments kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Balik tayo sa kwento. Sa likod ng counter ay nakatayo ang manager, isang matangkad na lalaki, makintab ang buhok at may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig habang tinitingnan ang bata, parang napunta ito sa maling lugar. Ikaw, tanong niya, nakakunot ang noo. Gusto mong tingnan ang balanse mo? Anong klaseng account yan? Baon sa eskwela? Alkansya ng barya? O baka pondo ng premyo sa paaralan mo? Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Hindi iyon mabait na tawa. Iyon ang tawa ng mga taong iniisip na pera ang sukatan ng halaga. Isang lalaking nakaabot na suit ang yumuko sa katabing babae at bumulong. Anak siguro ng janitor. Baka nakalusot lang dito, akala siguro mayaman siya. Muling nagtawanan ng lahat pero hindi gumalaw ang bata. Kinuha niya ang isang malinaw na folder mula sa kanyang backpack. Nasa loob nito ang numero ng account, legal na dokumento at isang pinirmahang access form. Ito po ang account, paliwanag niya. Si Lolo po ang nagbukas nito para sa akin nung pinanganak ako. Namatay po siya noong nakaraang linggo. Sabi ni Mama, akin na raw po ito. Ang salitang namatay ay saglit na nagpalambot sa silid, pero nanatili pa rin ang hangin ng kayabangan. Nagtiklop ng braso ang manager at natawa ng pilit. Anak, hindi para sa mga ordinaryong account ang palapag na ito. Bumaba ka na lang, para ito sa mga seryosong kliyente. Mga taong humahawak ng milyon-milyon, hindi sa mga batang naglalaro pa ng video games. Huminga ng malalim ang bata. Pagkatapos, sa kalmadong boses na puno ng determinasyon, sinabi niya, alam kong hindi ako nababagay dito pero wala akong gustong gulong gawin. Gusto ko lang po talagang tingnan ang balanse, yun lang. Ang babaeng katabi ng lalaking may hawak na champagne ay yumuko, pinipigilan ang tawa. Love, i-record mo to, bulong niya. Ito, siguradong magiging viral. Biglang lumapit ang isang gwardya handang palabasin ang bata. Pero hindi siya gumalaw. Maingat niyang inilapag ang folder sa counter na parang napakahalaga nito. Pagkatapos ay nagsalita ulit. Hiniling po ni Lolo na pumunta ako dito pagkatapos niyang pumanaw. Nangako po ako sa kanya. Pasensya na, pero hindi po ako pwedeng umalis nang hindi tinutupad yung pangako ko. Tumahimik ang buong silid ng ilang segundo. Pagkatapos ay may boses na sumigaw mula sa likod. Sige na, mayaman, sabihin mo nga apelyido mo. Tumindig ng tuwid ang bata, bahagyang itinaas ang baba at mahinahong sumagot. Ang pangalan ko po ay Luca Rivas. Ang apelyidong iyon, simple at di pamilyar, ay naging dahilan ng panibagong halakhakan. Rivas? Ulit ng manager na may halong pangungutya. Hindi ko kilala yan. Dito lang kami nakikitungo sa mga apelyidong nasa pabalat ng magazine, hindi sa listahan ng paaralan. Muling nagtawanan ng mga tao, maliban sa bata. Walang nakapansin na nagluluksa siya. Walang nakakita na pagod na siya. Walang nakaintindi na tinutupad lang niya ang isang pangako. Pakiusap po sir, muli niyang sabi. Pakilagay lang po sa sistema ninyo itong numero. Yun lang naman po ang hinihiling ko.
Pumihit ng mata ang manager at bumuntong hininga. Sige na nga, kung mapilit ka, tignan natin kung anong meron dito. Baka ipon ng bata lang to. Muling nagtawanan ng mga tao, pero habang nagsimulang mag-type ang manager, unti-unting nag-iba ang ekspresyon niya. Napahinto siya. Nanlaki ang mga mata, nawala ang ngiti. Nag-type ulit at ulit pa hanggang sa manginig na ang mga kamay niya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ang bata, tumigil ang tawanan. Namumutla ang mukha ng manager, halos hindi siya makahinga. Anak, sino ang lolo mo? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Tinitigan siya ni Luca ng diretso sa mga mata at mahinahong sumagot, ang tanging taong hindi kailanman tumawa sa akin. Paulit-ulit na kumurap ang manager, parang hindi siya makapaniwala sa nakikita sa screen. Pinalo niya ang mouse, tinanggal at muling isinaksak ang keyboard. Pagkatapos ay bahagyang umatras ang upuan niya, halatang nanginginig at namumutla. Napansin ng mga bisita ang pagbabago sa kilos niya at nagsimulang maglapitan sa counter. Anong nangyayari? Tanong ng lalaking may hawak na champagne. Magkano ba ang pera ng batang yan? Siguro mga $100 lang at gift card. Bulong ng isa. Pilit muling pinapairal ang tawanan. Pero ngayon walang natawa. May kakaiba. May bagay na hindi tugma. May mas malalim pa kaysa sa inaasahan ng lahat. Naglinis ng lalamunan ng manager at pilit na kumilos na parang normal. Kailangan ko lang i-verify ang isang bagay sa internal system. Sandali lang po. Hindi gumalaw ang bata, kalma pa rin siya, tuwid ang tindig, sobrang mahinahon para sa edad niya. Sige po, mahinahon niyang sabi, hihintayin ko. Biglang tumayo ang manager, naglakad papunta sa katabing pinto at tumingin sa isang empleyado. Sumama ka sa akin, kailangan mong makita to. Pabulong niyang sabi bago pumasok at isinara ang pinto sa likod nila. Muling bumalik ang katahimikan. Nanatili si Luca sa kinatatayuan niya, isang kamay pa ring nakapatong sa folder. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi sa pag-alala. Mahinang bumulong ang bata, halos hindi marinig. Lolo, ginagawa ko po ang sinabi ninyo. Sana po samahan niyo ako. Pero walang nakarinig sa kanya. Nang wala nang nangungutya, nagsimulang maramdaman ng mga tao ang ibang bagay, kuryosidad. Lumapit ang isang mabait na babae at mahinahong nagtanong, Iho, bakit mag-isa ka lang dito? Alam ba ng nanay mo na pumunta ka? Umiling ang bata, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa katapatan. Hindi po niya alam na pumunta ako ngayon. Gusto ko sanang maghintay, pero nangako po ako kay Lolo. Sinabi niya sa akin na pumunta agad pagkatapos niyang nabitin ang boses niya sabay taas ng tingin sa kisame. Namula ang mga mata ng babae at ang iba ay nagsimulang hindi mapakali. Nagpatuloy ang bata, hindi po ako pumunta dito para sa pera. Gusto ko lang po sanang makita ang balanse. Lagi pong sinasabi ni Lolo na ang pera ay may kwento at maiintindihan ko raw yung kwento kapag nakita ko mismo. Tumama sa lahat ng naroon ang sinabi niya, malalim, mabigat at hindi inaasahan. Samantala, sa loob ng pribadong silid, mabilis na nagsasalita ang manager sa isang mas matandang lalaki, ang superintendent ng branch. Tingnan niyo po ito. Nanginginig pa rin niyang sabi habang ipinapakita ang monitor. Hindi ito pwedeng totoo. Siguradong may sira ang system. Pero matapos suriin ng paulit-ulit, umiling ang superintendent. Walang pagkakamali, aniya. Ang account na ito ay nalock ng korte 10 taon na ang nakalipas. Tanging ang bata lang mismo ang maaaring magbukas nito gamit ang tamang mga dokumento. Nagkatitigan sila, parehong gulat na gulat. Paano yung balanse? Tanong ng manager, pawis na pawis. Tama ba yung nakasulat? Halos pabulong na ang tinig ng superintendent. Hindi ito karaniwang account. Konektado ito sa mga ari-arian, pribadong pag-aari, mga investment sa ibang bansa, mga property na hawak sa trust. Hindi lang simpleng balanse ang tinitingnan natin dito. Anong ibig mong sabihin?
Ibig sabihin, posibleng ang batang yon ay ang legal na tagapagmana ng napakalaking yaman. Pumikit ang manager, ramdam ang bigat ng mga pangungutyang ginawa niya kanina. Sa labas, nanatiling tensyonado ang lahat. Isa sa mga bisita ang sa wakas ay nagsalita, "Hoy bata, alam mo ba kung gaano kalaki ang pera sa account na yan?" Huminga ng malalim si Luca, hindi siya ngumiti, hindi kumislap ang mga mata niya. Walang bakas ng tuwa. "Hindi po," mahinahon niyang sagot. "Ang alam ko lang po ay yung sinabi ni Lolo kagabi bago ako matulog. Kapag may malaking pera ang isang tao, mas kailangan niyang magkaroon ng mas malaking puso." Ilang bisita ang napayuko, hindi maintindihan kung bakit bigla silang nahiya. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto. Bumalik ang manager, ngunit ibang-iba na siya. Wala na ang kayabangan, wala na ang mapanghamong ngiti. Magalang na ang tono niya at seryoso ang tindig. "Luca," sabi niya, "pwede ka bang sumama sa akin sa private office?" Private room para sa bata, bulong ng isang bisita, hindi makapaniwala. Ngunit humarap ang manager sa kanila at mariing sinabi, "Wala sa inyong may karapatang pagtawanan ang batang ito. At malinaw kong sasabihin, wala sa inyo ang may taglay ng meron siya." Nagbago ang buong atmosfera. Yumakap si Luca sa folder na hawak niya, mahigpit na hinawakan ng maliliit niyang kamay. Hindi siya agad gumalaw. "Pwede po bang sumama si Mama?" Mahina niyang tanong. Ngayon, ngumiti ang manager, totoo at taus-pusong ngiti. "Siyempre," sagot niya, "nasaan siya?" Bahagyang yumuko si Luca. "Nasa trabaho po siya ngayon, hindi siya nakapunta. Pero kailangan ko po talagang pumunta. Nangako po kasi ako." Lumapit ang superintendent at tumayo sa tabi ng manager. Seryoso ang mukha niya, pero may lambing sa mga mata. "Kung ganon, habang wala ang mama mo, kami muna ang sasama sa iyo, Luca. Dahil ngayong araw, dapat kang tratuhin ng mundo tulad ng laging hangarin ng lolo mo." Huminga ng malalim ang bata at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, may bakas ng damdamin sa mukha niya. Hindi lungkot, kundi ginhawa. "Sige po, handa na ako," sabi niya, at sa sandaling iyon lumakad siya pasulong. Tahimik na nagsara ang salaming pinto sa likod niya at walang sino man sa labas ang nakakaalam. Hindi lang numero ang makikita ni Luca. Ang loob ng pribadong silid ay payak lang. Isang simpleng mesa na gawa sa kahoy, 2 upuan, isang malambot na ilaw at isang monitor na nakakonekta sa internal network ng bangko. Walang karangyaan. Tanging katahimikan at espasyo lang. Maingat na isinara ng manager ang pinto sa likod nila, kabaligtaran ng kanyang dating ugali. Sa pagkakataong ito, gusto niyang manatiling pribado ang sandali, walang makakita, walang makarinig. Itinuro ng superintendent ang isang upuan. "Dito ka umupo, Luca. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na ngayon." Maingat na umupo ang bata, ang mga paa niya ay hindi man lang umabot sa sahig. Inilapag niya ng dahan-dahan sa mesa ang malinaw na folder na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay na pagmamay-ari niya, ang huling alaala ng taong pinakamamahal niya. Sa folder na ito, mahinahong sabi ng superintendent, nasa loob ang mga dokumento ng isang taong tunay na nagmahal sa iyo. Ngayon, magiging totoo na ang mga plano niya. Napahinga ng malalim si Luca, pinipigilan ang buhol sa kanyang lalamunan. "Kilala niyo po ba si Lolo?" Tanong niya, puno ng pag-asa ang mga mata. Sandaling natigilan ng superintendent bago mahinahong sumagot, "Hindi ko siya nakilala ng personal. Pero alam ko kung ano ang mga pinanindigan niya. At alam ko lahat ng iniwan niya ay pinag-isipan ng mabuti." Tumingin si Luca pababa, puno ng damdamin ang puso. Si Lolo ang kanyang bayani, kanyang sandigan at kanyang tahanan. Wala siyang mga magagarbong gamit, walang mansyon, walang sports car, walang mamahaling relo. Pero may taglay siyang mas mahalaga, integridad, katapatan at mga matang palaging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. "Pwede na ba nating buksan ang folder?" Magalang na tanong ng manager.
Tumango si Luca. Dahan-dahang binuksan ng manager ang mga laman ng folder, isang opisyal na dokumentong may selyo, isang sulat na isinulat sa kamay at isang maliit na gintong susi. Nang makita ni Luca ang sulat, biglang kumirot ang dibdib niya. Kilala niya agad ang sulat kamay na iyon. Iyon ang parehong sulat na lagi niyang nakikita sa mga note na nakadikit sa aparador, sa dasal na nakapaskil sa ref, at sa maikling tula na palaging nakatago sa ilalim ng kanyang unan, isang tula tungkol sa pag-asa. Kung gusto mo, pwede mong basahin, mahinahong sabi ng superintendent. Kinuha ni Luca ang sulat gamit ang dalawang kamay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Mahina pero malinaw ang boses. Sa pinakamamahal kong apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling mo. Pero huwag kang malungkot. Nangako akong mananatili sa tabi mo hanggang sa huling hininga ko at tinupad ko yon. Ngayon ikaw naman ang may pangako na kailangang tuparin. Huwag mong ikahiya kung sino ka. Sinusukat ng mundo ang halaga ng tao sa pera, pero sinusukat ko ang sayo sa tapang, kabaitan at sa puso mo. Kung sakaling malaki ang yaman mong matatanggap, mas palakihin mo pa ang puso mo. Kumikinang na ang mga mata ni Luca, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbabasa kahit na nanginginig ang boses. Hindi ka isinilang para manatiling maliit. Hindi ka isinilang para manatiling nasa dilim. Isinilang ka para pumili ng sarili mong kinabukasan. May iniwan akong tulong para sa iyo sa paglalakbay mo. Pero tandaan mo, ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa mga numero. Bahagyang nanginginig ang papel sa kanyang mga kamay. Tahimik na naghintay ang superintendent bago mahinahong nagsalita. Luca, panahon na para buksan ang system. Ayos lang ba? Tahimik na tumango si Luca. Humarap ang manager sa monitor at inilagay ang numero ng account, sinundan ng access code at legal na authorization. Idinagdag niya rin ang buong pangalan ng lolo ni Luca at in-upload ang birth certificate bilang bahagi ng verifikasyon. Nagsimulang mag-load ang screen. Sa una, puro mga folder at file lang ang lumabas. Kasunod noon ay mga numero ng ari-arian, tala ng mga transaksyon at mga petsa. At sa huli, isang linya ang lumitaw sa monitor, kabuwang balanse, maaring i-claim ng tagapagmana sa tamang pagpapakita ng mga dokumento. May kulay abong bar sa ibaba nito, ngunit nakatago pa rin ang aktwal na halaga, naghihintay ng huling kumpirmasyon. Huminga ng malalim ang manager at inilapag ang kamay sa mouse. Luca, sabi niya, bago ko ipakita kung ano ang nandito, kailangan kong itanong sa iyo ang isang mahalagang bagay. Pinunasan ni Luca ang mga luha gamit ang likod ng kamay. Handa po akong makinig. Naiintindihan mo ba na bawat desisyong gagawin mo pagkatapos nito ay maaring tuluyang baguhin ang takbo ng buhay mo? Sandaling natahimik si Luca, saka mahinahong tumango na may kumpiyansa. Opo, naiintindihan ko, sinigurado po ni Lolo na handa ako para rito. Maingat na nagsalita ang superintendent, may isa na lang tayong hakbang. Kailangan naming marinig mula mismo sa iyo. Gusto mo na bang tingnan ang balanse ngayon kahit wala kang kasamang matanda? Sigurado ka ba talaga? Tumingin si Luca sa mga kamay niya, tinitigan niya ang sulat. Pagkatapos ay ang maliit na gintong susi. Alam niyang kung hindi niya ito gagawin ngayon, baka hindi na siya muling magkaroon ng tapang na gawin ito sa susunod. Gusto ko na pong makita, sabi niya. Ikinlik ng manager ang mouse. Unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga detalye sa screen. Una, dalawang salitang nakabold, consolidated assets. Kasunod ay mga numero, mahabang digit na patuloy pang lumalaki bawat segundo. Isang halagang lampas sa kahit anong nakita ng sinuman sa silid na iyon. Ngunit habang papalapit ng tuluyang lumabas ang buong bilang, biglang kumurap ang screen. Tumigil ang lahat, parang huminto ang oras, napahinto ang lahat ng paghinga, hindi kumurap si Luca. At sa sandaling nagsisimula nang lumitaw ang huling numero.
Isang malakas na katok ang dumagundong sa pinto. May boses na sumigaw mula sa labas. Buksan nyo, kailangan kong makausap siya. Nanlaki ang mga mata ng superintendent. Sino yan? Mabilis at halos maputol ang tinig na sumagot. Ako ang nanay niya. Pakiusap, huwag niyong hayaang mag-isa siyang makita yon. Umuga ang pinto sa isa pang malakas na katok. Buksan niyo ang pinto, nakiusap ako. Nanginginig ang boses niya, parang tumatakbo siya ng walang tigil. Huminga ng malalim ang superintendent, tumango sa manager at marahang binuksan ang pinto. Dali-daling pumasok si Sarah, ang ina ni Luca, hingal at patuloy ang pagdaloy ng mga luha sa pisngi. Naka-apron pa siya mula sa trabaho, magulo ang buhok na nakatali ng pagmamadali. Halatang iniwan niya ang lahat at tumakbo agad papunta roon. Agad niyang niyakap ang anak mahigpit, parang muli niyang natagpuan ang isang bagay na nawala. Nabigla si Luca, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ng ina niya. Mama, ayos lang po ako, wala pong problema. Hinawakan ni Sarah ang mga balikat niya at tumingin sa kanyang mga mata para bang may hinahanap, parang natatakot na may nasira. Hindi mo dapat makita yun mag-isa. Hindi ka pa handa, sabi niya, nanginginig ang boses. Kalma namang lumapit ang superintendent. Mrs. Sarah, ligtas po ang anak ninyo. Sinusunod lang namin ang tamang proseso. May buong legal na karapatan po siya sa iniwan ng kanyang lolo. Alam ko, agad niyang sabat, nanginginig pa rin. Alam ko kung ano ang iniwan ng tatay niya. Pero ang hindi niyo naiintindihan ay kung ano ang kasamang bigat nito. Ang bigat, ang pasanin. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Luca. Mama, natatakot ako. Pinunasan ni Sarah ang mga luha at sinubukang kontrolin ang sarili. Palagi siyang matatag, hindi siya kailanman umiyak sa harap ng anak niya. Lahat ay kinaya niya mag-isa, tahimik pero matapang. Ngunit sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundo niya. Parang biglang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang naupo, huminga ng malalim at sinabi, bago mo makita kung ano ang nasa screen na yan, may isang bagay akong itinago sa loob ng 10 taon. Kung pwede lang akong bumalik sa nakaraan, matagal ko na sanang sinabi sa'yo. Marespeto namang umatras ng kaunti ang superintendent. Tahimik lang si Luca, hindi mapakali, litong-lito. Mama, gaano po kaseryoso to? Tumingin si Sarah sa sulat na nakahiga sa mesa. Ang parehong sulat na dati niyang pinagbabawal buksan ni Luca ng maaga. Ang parehong sulat na hindi rin niya kailanman nagawang basahin ng buo. Nanginig ang mga kamay niya habang nagsisimulang magsalita. Luca, hindi lang kayamanan ang iniwan ng lolo mo. Nanlaki ang mga mata ni Luca. Anong ibig mong sabihin? Huminga ulit ng malalim si Sarah, pinipilit maging matatag. Iniwan niya rin ang isang pananagutan at isang panganib. Buong buhay mo, sinubukan kong protektahan ka mula rito. Lalong lumalim ang pagkalito ni Luca. Panganib? Anong klaseng panganib? Sandali siyang natigilan, nilunok ang bigat sa lalamunan, sa kamahina pero malinaw na nagsabi, Anak, ang dahilan kung bakit lumaki kang walang ama ay may kinalaman sa pamana na to. Natahimik ang buong silid, pati ang mahinang ugong ng aircon ay tila naglaho. Bahagyang yumuko ang superintendent, mababa ang boses. Ma'am, mukhang seryoso po ito. Pakiusap, ipaliwanag ninyo. Ipinatong ni Sarah ang kamay niya sa dibdib, parang sinusubukang pakalmahin ang tibok ng puso. Hindi kusang umalis sa amin ang ama ni Luca, sabi niya. Nawala siya matapos niyang malaman kung ano talaga ang pag-aari ng lolo mo. Nanlabo ang mukha ni Luca, halos mawalan ng kulay. Nawala? Anong ibig mong sabihin? Nag-alinlangan si Sarah sandali bago mahina ngunit malinaw na nagsalita. Nalaman niya na hindi simpleng pera ang nasa likod nito. Hindi lang ito ipon o mga ari-arian, may kaugnayan ito sa mga makapangyarihang tao. Mga taong ayaw na maipasa ng lolo mo ang lahat ng ito sa iyo. Napaupo ng mabigat ang superintendent, halatang nababahala.
Ibig niyong sabihin, hindi lang ito tungkol sa pamana? May mas malalim pa? Tumango si Sarah. May kinalaman ito sa isang utang, isang bagay na hindi kailanman natapos. Autonomikong pinisil ni Luca ang sulat sa kamay niya. Buong buhay niya, inakala niyang ang ama niya ay basta na lang umalis. Akala niya hindi nito kinayang mabuhay sa kahirapan. Akala niya iniwan sila. Ngayon unti-unting gumuho ang buong kwento. Mama, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? At sa wakas bumigay ang mga luha ni Sarah. Dahil gusto ko lang maging bata ka, Luca. Yun lang ang gusto ko. Ayokong lumaki ka na may takot, katulad ng tatay mo. Tumango ang superintendent at tumingin sa manager, bakas ang pag-aalala sa mukha. Manager, Mrs. Sarah, sa palagay niyo ba may panganib pa ngayon? Mabigat ang paghinga ni Sarah pero tumango siya ng marahan. Kung tama ang hinala ko sa halagang yan, oo, may panganib pa rin. At hindi ko pwedeng hayaang harapin ng anak ko ang katotohanang yon mag-isa. Tumingin muli si Lucas sa screen ng computer. Nandun pa rin ang napakalaking kabuuang halaga, kalahati lang ang nakikita. Parang isang higanteng natutulog sa likod ng salamin, naghihintay na magising. Huminga siya ng malalim. Mama, kailangan kong malaman. Iniwan ito ni Lolo para sa akin. Naniwala siya sa kakayahan ko. Hindi ako pwedeng tumakbo palayo. Marahang hinawakan ni Sarah ang mukha ng anak, puno ng pagmamahal at pag-aalala ang mga mata. Alam ko, anak, at dahil doon, hindi kita iiwan, hindi ngayon, hindi kailanman. Bumalik sa upuan ng superintendent at tumango. Maari na ba tayong magpatuloy? Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Luca, mahigpit pero mahinahon. Handa na kami. Muling humarap ang manager sa screen, ibinabad niya ang cursor sa huling pindutan. Luca, kapag na-click ko ito, makikita na natin ang buong halaga. At mula sa sandaling iyon, magbabago na ang lahat. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Luca, matatag ang boses niya. Opo, handa na ako. Ikinlik ng manager, unti-unting lumitaw sa screen ng isang numero, nakamamangha, halos hindi ka panipaniwala, patuloy na lumalaki bawat segundo. Napahawak si Sarah sa bibig niya, tuluyang napahanga at natigilan, pero bigla ang pintong bahagyang nakabukas ay biglang bumangga ng malakas. Isang matangkad na lalaki, hingal at halatang balisa, ang biglang pumasok at sumigaw, "Teka, huwag niyong ipakita ang numerong yan!" Napalingon si Sarah sa boses na mutla ang mukha, mahinang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Hindi ito totoo. Halos manghina si Luca, parang mawawalan ng lakas ang tuhod. Dahil ang lalaking nakatayo sa may pintuan ay ang taong akala niya'y wala na magpakailanman. Natahimik ang buong silid. Si Ginoong Esteban Lin, ang superintendent, ay kusang umatras. At ang manager ay nanatiling nakapirmi, nakalutang pa rin ang kamay sa ibabaw ng keyboard. Hirap huminga si Sarah para bang tumigil ang oras sa paligid niya. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay tila hindi nababagay sa marangyang, malinis na silid. Pagod ang kanyang mukha, may balbas na hindi naahit, at ang suot ay payak at luma. Hindi siya nabibilang sa mundong may marmol na sahig at malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang iyon, ay may kwentong hindi kailangang sabihin. Pakiusap, huwag niyong ipakita ang numerong yon. Muling sabi niya, ngayon ay may desperasyon sa tinig. Nanatiling nakatayo si Luca, hindi gumagalaw ang katawan niya, pero sa loob-loob niya, may nakilalang hindi niya maipaliwanag, isang damdaming matagal nang nakatago. Nanginginig ang kamay ni Sarah nang ipinatong niya ito sa kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng 10 taong lumipas na parang sabay-sabay bumagsak sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Mahina niyang sabi habang muling bumabalik ang mga luha. Tiningnan siya ng lalaki pagkatapos ay lumingon kay Luca. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang naglaho ang buong mundo. Isang hakbang, isa pa, at isa pa, huminto siya ilang talampakan lang mula sa bata. Luca,
Mahina niyang sambit, pinipigilan ng pag-iyak. Nilunok ni Luca ang kanyang laway, hindi makapagsalita. Paano niyo po alam ang pangalan ko? Tanong niya, halos pabulong. Binuka ni Sarah ang bibig, sinusubukang magsalita pero walang lumabas na tinig. Patuloy lang ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Pumikit ang lalaking nakatayo sa may pintuan, huminga ng malalim. Parang pinipigilan ang unos ng sakit na dala ng mga taon. Pagmulat niya, mababa at basag ang boses niyang nagsalita, "Dahil ako ang ama mo." Nang hina si Luca, halos mawala ng balanse. Parang biglang naglaho ang sahig sa ilalim niya. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng mahahawakan. Pero ang tanging naramdaman niya ay takot. "Papa ko," mabagal niyang ulit, parang wala nang saysay ang salita. Tumango ang lalaki, ngayon ay dumadaloy na rin ang luha sa kanyang mukha. "Hindi kita iniwan, anak, ni minsan. Alam kong yan ang inakala mong totoo sa buong buhay mo, pero hindi iyon ang nangyari." Tinakpan ni Sarah ang mukha ng dalawang kamay. Tumingin ang superintendent sa gwardiya, hindi alam kung ano ang gagawin. Nanatiling nakatigil ang manager, nakahawak pa rin malapit sa screen. Nabigla si Luca, halo-halong galit, pagkalito, lungkot at pagkauhaw sa katotohanan ang naramdaman niya. Hindi na niya alam kung pwede pa bang ma-miss ang isang taong halos hindi niya maalala. Pinilit niyang magsalita sa gitna ng emosyon. "Kung totoo pong kayo ang tatay ko, bakit kayo nawala?" Napayuko ang lalaki, halatang nasaktan sa tanong. "Ako?" Mahina niyang simula, ngunit naputol ang boses. Huminga siya ng may panginginig, saka nagpatuloy. "Tinakot ako. Kailangan kong umalis. Kung nanatili ako, malalagay kayo ng mama mo sa panganib. Alam ng lolo mo ang lahat. Kaya niya pinlano ang lahat ng ito. Ang perang ito, hindi lang basta regalo. Ito rin ang dahilan kung bakit ako kailangang lumayo." Pinunasan ni Sarah ang mga luha at sa wakas ay nakapagsalita. Nanginginig ang tinig. "Dapat sinabi mo. Kaya naman nating harapin iyon ng magkasama." Ang tinig niya ay puno ng sakit, hindi galit. Humarap sa kanya ang lalaki, basag ang puso. "Gusto kong bumalik, sinubukan ko paulit-ulit, pero kailanman walang ligtas na paraan. Nalaman ko lang na patay na ang ama mo nang matagpuan ko siya, pero huli na." Tumingin siya kay Luca. "Narinig kong bubuksan na ang account kaya ako nandito ngayon. Kapag nalaman ng ibang tao ang halagang iyon, baka may mga nakamasid. At hindi ko hahayaang maranasan ng anak ko ang parehong panganib na dinanas ko noon." Pinunasan ni Luca ang mga mata at mahina niyang sinabi, "Pumunta lang po ako para tingnan ang balanse ko. Pero ngayon, hindi ko na alam kung gusto ko pa." Lumapit ang ama at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Luca, ang numerong iyon ay maaaring baguhin ang kinabukasan mo. Pero maaari rin itong baliktarin ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang katotohanan." Tinitigan ni Luca ang computer screen. Nakapirme pa rin, hindi pa buo ang numero. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong pag-iisa. Nakaharap siya sa isang desisyong kahit ang mga nakatatanda sa paligid niya ay takot gawin. Nilinaw ng superintendent ang lalamunan at sinubukang manatiling kalmado. "Sir, kung totoo ngang kayo ang ama ni Luca, kakailanganin namin itong mapatunayan sa legal na paraan. Pero sa ngayon, kailangan kong itanong, itutuloy ba natin ang pag-check ng balanse o ititigil?" Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Luca. Maging ang ama niya ay naghihintay. Lumingon si Luca sa kanyang ina. "Mama, anong dapat kong gawin?" Pinunasan ni Sarah ang huling patak ng luha, huminga ng malalim at sumagot ng may init at lakas. "Hindi mo kailangang piliin ang pera ngayon, anak, pero kailangan mong piliin kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging." Tumingin si Luca sa kanyang ama, pagkatapos sa screen, pagkatapos sa sulat na nakahiga pa rin sa mesa. At sa wakas, sinabi niya, "Bago ako magdesisyon, gusto kong marinig ang buong katotohanan. Lahat, simula sa umpisa, wala nang lihim." Dahan-dahang tumango ang kanyang ama, puno ng damdamin ng mga mata. "Kung ganon,
Ito na ang sandali, mahinahon niyang sabi. Hinila niya ang isang upuan, umupo sa tapat ni Luca at naghanda ng isalaysay ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsimula, bumukas na naman ang pinto. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng pormal at seryosong anyo. May hawak siyang itim na briefcase sa isang kamay. Buti na lang umabot ako sa tamang oras, sabi niya. At sabay-sabay na napalingon ang lahat sa kanya. Pumasok ang babae ng may tahimik na determinasyon, matatag ang tingin, walang takot, walang pagkabigla. Bit-bit niya ang presensya ng isang taong sanay sa mga sandaling nagbabago ng mga buhay. Marahan niyang isinara ang pinto sa likod niya na parabang sinelyuhan ang silid mula sa natitirang mundo. Magandang hapon, sabi niya ng may tahimik na kumpiyansa. Ako si Claudia Herrera. Ako ang naging legal na kinatawan ng lolo ni Luca, matagal bago siya pumanaw. Agad na tumingin si Sara pataas, halatang nagulat. Maingat na nakinig si Luca, ang mukha ng kanyang ama ay biglang tumigas, halatang nabahala. Sandaling tiningnan ni Claudia ang paligid ng silid. Napansin niya ang nakapirming screen, ang mga tensyosong mukha at ang bigat ng katahimikan na tila malamig na hangin. Narito ako dahil inabisuhan ako ng sistema ng bangko na na-activate na ang pag-access sa account, paliwanag niya. Iyon ang nagpapasimula sa susunod na hakbang, isang hakbang na kailangang mangyari bago ibunyag ang buong halaga. Itinaas ng manager ang kamay, tila nag-aalangan, pero hindi pa namin natatapos kumpirmahin ang mga detalye, bahagya siyang tumango. Hindi na mahalaga iyon. Sa puntong ito, hindi na kailangan ng pahintulot ng bangko. Opisyal na ang mga tagubilin. Kailangan ninyong marinig ang natitirang bahagi. Lumingon si Luca sa kanya, naguguluhan, ngunit interesado. May karagdagan pa? Binuksan ng abogada ang kanyang attaché case, kinuha ang isang makapal na sobre at maingat itong inilapag sa mesa. Mukhang luma ito pero maayos pa rin. Oo, Luca. Mahinahon niyang sabi. Iniwan ka ng lolo mo hindi lang ng pera, iniwan din niya ang isang paliwanag, isa na maaari lamang buksan sa unang pagkakataon na susubukan mong tingnan ang balanse. Malalim ang hinga ng ama ni Luca, halatang hindi mapakali, parang natatakot sa mangyayari. Ginang Herrera, mahina niyang sabi, sigurado ka bang kailangang mangyari ito ngayon? Tinitigan siya ni Claudia nang walang pag-aalinlangan. Iyan ang tagubilin ng biyenan mo at hindi siya kailanman gumawa ng bagay ng walang dahilan. Mabilis ang tibok ng puso ni Luca. Hindi niya maipaliwanag pero daman niya na ang babaeng ito ang may hawak ng huling susi sa misteryong humubog sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang humila ng upuan, umupo at nagsabi, pakiusap, basahin mo. Gusto kong marinig kung ano ang gusto niyang iparating sa akin. Tumango ang abogada. Binuksan niya ang sobre at dahan-dahang hinugot ang isang liham, isinulat sa maganda at maingat na sulat kamay. Bawat salita ay ginawang may pag-iingat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Mahal kong apo, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay lumaki ka na at natagpuan mo na ang iyong balanse. Pero bago mo malaman ang mga numero, karapat-dapat kang marinig ang katotohanan. Hindi para saktan ka, kundi para protektahan ka. Hinawakan ni Luca ang gilid ng upuan. Itinaas ng kanyang ina ang kamay sa labi, nanginginig. Yumuko ang kanyang ama, pilit pinipigilan ang emosyon. Nagpatuloy si Claudia sa pagbasa. Nang mawala ang iyong ama, hindi dahil hindi kanya mahal, sinusundan siya. May mga tao, mapanganib na mga tao, na naghahanap ng isang bagay na akala nila ay nasa atin. Isang code, isang daan patungo sa perang hindi kailanman kanila. Lumayo ang iyong ama upang iligtas ka. Isinuko niya ang lahat, pati ang kanyang mabuting pangalan, para lumaki kang walang takot. Hindi siya kailanman naging kontrabida. Tahimik na umiyak si Sara, halong ginhawa at sakit ang nasa kanyang mga luha. Tumingin si Luca sa kanyang ama. Ngayon ay may bagong pag-unawa sa mga mata. Nanatiling kalmado at pantay ang tinig ni Claudia.
At kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay nagbago na ang lahat. Wala na ang panganib. Handa nang malaman ang katotohanan. Pero tandaan mo ito, Luka, ang pera ay hindi ang gantimpala. Ito ay patunay. Patunay na walang sinuman ang nagtagumpay na agawin sa atin ang bagay na karapat-dapat nating pag-aari. Sandali siyang tumigil, saka tumingin sa susunod na pahina. Ngayon, apo ko, makinig kang mabuti. Ang perang ito ay ilalabas lamang kung ikaw mismo ang pipili kung paano matatapos ang kwento. Oo, may dalawang posibleng landas sa iyong harapan at ikaw lamang ang makakapagpasya kung ano ang magiging itsura ng iyong kinabukasan mula sa sandaling ito. Nanlaki ang mga mata ni Luka, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Dalawang pagpipilian, mahinang tanong niya. Tumango ng seryoso ang abogada. Kumpirma niya, kalmado at matatag. Hindi ito tungkol sa yaman o kahirapan. Ito ay tungkol sa tunay na layunin ng buhay. Maingat niyang inilapag ang sobre sa mesa. Tatlo silang nakatitig dito na para bang naglalaman ito ng isang bagay na delikado, isang kapangyarihang hindi dapat basta hawakan. Nagpatuloy siya, ang pagpiling ito ay higit pa sa usaping pinansyal. Bago ko ipaliwanag kung ano ang dalawang landas na iyon, kailangan mong malaman, nag-iwan ang lolo mo ng huling mensahe. Nakaimbak ito sa sistema ng bangko at nakatakdang ipakita ngayon. Nabalisa ang manager. Isang mensahe, oo, at nakaprograma ito upang tumugtog lamang kapag naroroon ang ama, ang ina at si Luka. Tulad ngayon, tahimik ang buong silid. Parang patuloy pa ring ginagabayan ng lolo ang lahat, kahit siya'y wala na. Humarap ang abogada sa manager at malinaw na nagsabi, pakibuksan ng file ang video ng huling testamento. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang pinindot ang utos. Naging itim ang screen. Isang malalim at mabagal na tinig, puno ng damdamin, ang pumuno sa silid. Kung pinapanood ninyo ito, maupo kayo. Ang sasabihin ko ay magbabago ng lahat. Nanatiling madilim ang screen ng ilang sandali. Mahigpit na pinagdikit ni Luka ang kanyang mga kamay sa pagitan ng tuhod. Pilit pinapakalma ang sarili. Yumuko ang kanyang ina, tila naghahanda sa isang masakit na katotohanan. Huminga ng malalim ang kanyang ama na para bang hinaharap ang alaalang matagal na niyang itinago. Sa wakas, lumitaw ang imahe. Nakaupo ang lolo sa isang simpleng upuan, nakasuot ng karaniwang damit, walang mamahaling alahas, walang marangyang tanawin sa kanyang likuran. Tanging isang malambot na ilaw ang tumatama sa kanyang mukha. Mas matanda at mas payat siya kaysa sa mga litrato, ngunit matalim at tapat ang kanyang mga mata. Pareho ang mga matang iyon sa mga mata ni Luka. At nagsalita siya na para bang nandoon pa rin siya, buhay at humihinga. Kung pinapanood ninyo ito, ibig sabihin ay sapat na ang gulang ng apo ko para marinig ang katotohanan at hindi na kailangang magtago ng anak ko. Pumikit ang ama ni Luka, pilit nilulunok ang bigat sa lalamunan. Nagpatuloy ang boses ng lolo, kalmado, hindi malakas, pero puno ng kahulugan. Hindi ko kailanman ginustong maging tanikala ang pera sa leeg ninyo. Marami itong mabibili, pero sa maling kamay, mas marami itong sinisira. At nasaksihan nyo na mismo yon. Anak ko, patawarin mo ako dahil hindi kita nakasama habang lumalaki ka. Inasahan kong magiging ligtas ka, pero hindi ko kailanman ginustong maging katulad mo kami. Iba ka. Ikaw ang mabuting bahagi ng pamilyang ito, kaya dapat sa iyo lamang nakasalalay ang desisyon. Tahimik na pinunasan ng ina ni Luka ang mga luha sa kanyang pisngi. Nanginig ang kanyang ama, namumula ang mukha, pilit pinipigil ang damdamin, habang dala pa rin ang bigat ng kanyang pagmamataas. Pagkatapos, itinaas ng lolo ang isang maliit na card na may code sa likod. Ito ang magbubukas sa huling vault. Sa loob, may sobre na naglalaman ng iyong huling pasya. Pero bago ang lahat, kailangan mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagpili. Itinaas niya ang isang daliri na para bang nagtuturo ng isang napakahalagang aral.
Unang pagpipilian, kunin mo ngayon ang buong halaga. Magiging mayaman ka sa murang edad pero hindi na magiging pareho ang buhay mo. May mga taong lalapit sa iyo para sa maling dahilan, susubukang gamitin o lokohin ka. Makakamit mo ang pera, ngunit baka mawala ang kapayapaan ng isip mo. Ikalawang pagpipilian, ang pera ay ilalagay sa ligtas na pamumuhunan. Hindi mo ito gagalawin hanggang sa ika-21 taon ng iyong edad. Ngunit sa panahong iyon, ikaw ay poprotektahan, gagabayan at ihahanda. Lalago kang handang pamahalaan ito ng matalino nang hindi nagiging marupok. Lahat ay magiging legal at mahigpit na babantayan. Hindi gumalaw si Luca kahit kaunti. Tumigil sandali ang lolo sa kamuling nagsalita. Ikatlong pagpipilian, maaari mong tanggihan ang mana ng buo. Kung gagawin mo yon, mapuputol ang siklo. Magiging malaya ka mula sa bigat, sa nakaraan at sa mga matang laging nagmamasid sa isang bagay na hindi naman kailanman kanila. Mas lalo pang lumaki ang mga mata ni Luca, 3 landas, lahat mahirap. Bahagyang lumingon ang lolo, huminga ng malalim at nagsalita ng huling mensahe. Pero bago ka magpasya, kailangan mong marinig ang hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magsalita, ang iyong ama. Tinakpan ng ina ang kanyang bibig, gulat na gulat. Yumuko ang ama, talunan at puno ng pagsisisi. At doon sa screen, lumitaw ang mukha ng ama ni Luca, nakaupo sa loob ng kotse, mabilis na nagsasalita. Pagod ang itsura niya, payat ang mukha at puno ng takot ang kanyang mga mata habang palingalinga na tila may kinatatakutan. Anak ko, kung pinapanood mo ito, pakiusap maniwala ka, hindi ako lumayo sa iyo. Kailangan kong maglaho dahil ginagamit nila ako para makuha ang yaman ng lolo mo. Naglaho ako para protektahan ka. Noong araw na iyon, binigyan nila ako ng pagpipilian, maglaho o hayaan nilang wasakin ka. Pinili kong maglaho dahil mas mahal kita kaysa sa sarili kong buhay. Nabali ang kanyang boses habang sinasabi iyon. Ngayon, hindi na napigilan ng ina ni Luca ang kanyang pag-iyak. Hindi na rin nagtagumpay ang ama sa pagtatago ng kanyang emosyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Muling nagsalita ang ama sa huling pagkakataon. Kung darating ang araw na mapatawad mo ako, anak, higit pa iyon sa anumang kayamanang maibibigay ng mundo. Unti-unting nagdilim ang screen. Binalot ng katahimikan ang buong silid. Walang gumalaw, walang nagsalita at sa halos hindi marinig na tinig, nagtanong ang manager, Luca, gusto mo bang magpatuloy? Pinunasan ni Luca ang kanyang mukha gamit ang likod ng kamay. Mukha siyang maliit habang nakaupo sa upuan, ngunit ang kanyang presensya ay napakalakas. Oo, gusto ko, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Tahimik na tumango ang abogada, kumikislap ang damdamin sa kanyang mga mata. Kung ganon oras na para pumili, sabi niya. At ngayon, boses mo lang ang mahalaga. Ipinatong ni Luca ang kanyang mga kamay sa mesa, huminga ng malalim at ipinikit ang mga mata. Ang silid ay tila lumiit, ang hangin ay mas bumigat. Bawat segundo ay dumadaloy na parang walang katapusan. Patuloy siyang humihinga ng dahan-dahan, nakapikit pa rin. Na para bang pinakikinggan ang isang tinig mula sa kaibuturan ng kanyang sarili. Hindi pa siya ganap na adulto, wala siyang karanasan o mga titulo, ngunit taglay niya ang isang bagay na madalas nakakalimutan ng matatanda. Isang malinaw at tapat na puso. Nang muli niyang idilat ang mga mata, wala na ang panginginig. Narating na niya ang kanyang pasya. Tahimik na naghintay ang abogada, ang manager at ang kanyang mga magulang. Nakatingin na parang naghihintay sa huling hatol. Maaari ba akong magsalita? Mahinahon niyang tanong, tumango ang manager. Oh, syempre, desisyon mo ito. Tumalikod muna si Luca sa kanyang ama. Hindi niya ito tiningnan ng may galit o paghusga. Nasa kanyang mga mata ang paghahanap, ang pagnanais na maunawaan ang mga bahaging hindi niya naranasan. Nang una akong pumunta rito, akala ko gusto ko ng pera, panimula niya.
Dahil iyon ang hinahabol ng mga tao, iyon ang laging pinag-uusapan. Parang pera ang nagbibigay ng halaga sa iyo. Tahimik na umiiyak ang kanyang ina. Tinitigan siya ng ama. Tila ngayon palang tunay na nakikita ang sariling anak. Pero ngayon, naiintindihan ko na, hindi pera ang humuhubog kung sino ka. Ipinapakita lang nito kung anong klaseng tao ka na talaga. At patuloy ko pa ring hinahanap kung sino talaga ako. Patuloy pa rin akong nagbabago ni hindi ko alam kung sino ang magiging ako balang araw. Tumingin siya sa abogada, pagkatapos ay sa manager. Kung magkakaroon ako ng pera ngayon, susubukan ng mga tao na kontrolin ako. Hahabulin nila ako, tratuhin ako na parang gantimpala. Hindi nila ako makikita bilang isang tao. Magiging puntirya lang ako. Huminga siya ng malalim, kalmado at matatag, parang isang taong doble ang edad. Kaya ayokong yumaman ngayon. Gusto ko munang maranasan ang pagkabata ko. Bumalot ang katahimikan sa silid, isang mapayapang sandali. Bahagyang yumuko ang manager. Kung ganon, ano ang napagpasyahan mo? Kumikinang ang mga mata ni Luca, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Pinipili ko ang pangalawang opsyon. Gusto kong ang pera ay ipuhunan, panatilihing ligtas at nakatago. Ako na mismo ang hahawak nito kapag handa na akong pamahalaan ito ng may karunungan. Inayos ng abogada ang kanyang salamin, halatang nahipo ang damdamin. Iyan ay isang napakamature na desisyon, Luca. Ngunit hindi pa siya tapos. Tiningnan niya ang bawat nakatatanda sa silid na parabang nag-aalok ng isang maliit ngunit mahalagang katotohanan sa buong mundo. Ayokong madaliin ang pagiging adulto. Ayokong makilala. Ayokong maging sandigan ng kahit sino. Gusto kong pumasok sa paaralan, magkaroon ng totoong mga kaibigan, maglaro, magkamali at lumago. Nang walang sino mang bumibili ng ngiti ko, mas umiyak pa ang kanyang ina ngayon, ngunit iba na, mga luhang may kalayaan, may ginhawa. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Itinaas ni Luca ang isang daliri. Pero, sabi niya matatag ang tinig na may isa akong hiling. Lahat ay napatingin sa kanya, puno ng kuryosidad. Gusto kong gamitin agad ang maliit na bahagi ng pera. Pero hindi para sa sarili ko. Napakurap ang manager, halatang nagtataka. Bakit, Luca? Simple lang ang sagot ni Luca, parang isang batang nagsasalita mula sa malalim na pagkaunawa. Para tulungan ang mga batang hindi kailanman nagkaroon ng totoong pagkakataon. Ang batang natutulog na gutom, na pumapasok sa paaralang halos gumuho, na nakalimutan ng lahat, na iniisip na ipinanganak siyang talunan, tinakpan ng ina ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Pumikit ang kanyang ama, halatang lubos na natigatig. Ipinatong ng abogada ang kamay sa kanyang dibdib na dadala ng damdamin. Huminga ng malalim ang manager, hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ay nagpatuloy si Luca, 10 taong gulang lamang. Gusto kong maging mga pagkakataon ang bahagi ng perang iyon. Para sa mga batang ipinanganak na parang hindi nakikita. Walang sino man ang dapat makaramdam ng pag-iisa sa simula ng kanilang buhay. Walang kumuha ng telepono, walang kumindat ng kamera, walang palakpakan. Ngunit ang sandaling iyon ay nanatiling nakaukit sa puso ng lahat ng naroon. Isang sandaling napakadalisay na naging isa sa pinakamakabuluhang araw sa kasaysayan ng bangkong iyon. Mahina nanginginig ang tinig ng abogada nang itanong, at gaano karami ang gusto mong i-donate? Ngumiti si Luca, hindi marangya kundi tapat. Sapat para baguhin ang maraming buhay, pero hindi ganun kalaki na mababago kung sino ako. At naintindihan yun ng lahat ng naroon. Para sa isang batang henyo, tunog matalino yon. Para sa isang negosyante, tunog madiskarte. Para sa isang sugatang adulto, marahil imposible. Ngunit mula sa isang batang may dalisay na puso, iyon ay ganap na natural. Maingat na isinara ng manager ang kanyang laptop, pinunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata at nagsabi, "Mula sa araw na ito, Luca,
Hindi ka lang tumatanggap ng mana, lumilikha ka ng isang bagong bagay. Tumingin si Luca pataas, nagulat. Lumilikha ng ano? Ngumiti ng marahan ng manager at sumagot, ang Araujo Foundation para sa mga batang karapat-dapat sa isang kinabukasan. Sa unang pagkakataon, niyakap ng ina ni Luca ang anak ng buong buo. Nang walang takot na may masisira, dahan-dahang lumapit ang kanyang ama, tila bumabalik mula sa isang emosyonal na pagkatapon. Lumuhod siya sa harap ng anak at sa tinig na nanginginig sa katotohanan ay nagsabi, "Anak ko, wala pa akong sino mang pinagmamalaki ng higit sa iyo." Hindi na mangha si Luca sa yaman. Yumakap siya sa kanyang ama at ang yakap na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanang nasa loob ng vault. Ang bangko na dati puno ng tensyon at inaasahan ay natahimik habang sila'y naglakad palabas. Hindi na mabigat ang hangin. Ang nanatili sa lugar na iyon ay hindi kayamanan o intriga, kundi malalim na paggalang sa puso ng isang bata. Dahan-dahang bumaba si Luca sa mga hagdan, hawak ang kamay ng kanyang ina. Sumunod ang kanyang ama sa likod, tila tahimik na nangangakong poprotektahan ang anak mula ngayon. Hindi lang roon, kundi saan man sila magpunta. Sa labas, malamig ang simoy ng gabi, banayad ang hangin, na parang mismong mundo ay naglalaglag ng luma upang salubungin ang isang bagong simula. "Gusto mo bang kumain muna?" tanong ng kanyang ina. Saglit na tumigil si Luca. Dati baka sumigaw siya para sa pizza, burger, ice cream o malaking milkshake. Lahat ng bagay na karaniwang hinihingi ng isang batang masaya. Ngunit ngayon may nagbago sa loob niya at hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. "Pwede bang umuwi muna tayo?" sabi niya. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang, nagulat. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganon, walang pagmamadali, walang takot, tanging katahimikan, tanging kapayapaan. Sumakay sila sa kotse. Pareho pa rin ang itsura ng lungsod, ngunit para kay Luca tila nagbago ito. Nang huminto ang kotse sa harap ng kanilang bahay, pinatay ng ama ang makina at tumingin sa anak. "Anak, may utang akong paumanin sa'yo." Tiningnan siya ni Luca ng kalmado. "Paumanhin? Para saan?" Sandaling natahimik ang lalaki, hinahanap ang tamang mga salita. At nang dumating ang mga ito, hindi man maganda ang pagkabuo, totoo naman ang laman. "Gusto kong maging ikaw ang taong pinapangarap ko sa isip ko. At hindi ko kailanman tinanong kung sino talaga ang gusto mong maging ikaw." Dahan-dahang huminga ng malalim ang ina ni Luca, pinipigilan ang bugso ng damdamin. Umiling si Luca ng marahan at sa tinig na higit pa sa kanyang edad, mahinahon niyang tugon, "Walang problema, Dad. Ngayon, maaari na tayong magsimula sa tamang paraan." Pumasok silang tatlo sa bahay. Hindi pagod si Luca sa katawan, ngunit ang puso niya ay tila ng hina matapos buksan ito ng lubos. Sa kanyang silid, tahimik niyang isinara ang pinto at umupo sa kama. Nandoon pa rin ang kahon na iniwan ng kanyang lolo, bukas pa rin gaya ng noong una. Sa gitna ng mga papel at dokumento, may isang litrato. Ang kanyang lolo nakatayo sa tabi ng isang batang lalaki, marahil ang ama ni Luca. Mula sa ilalim ng kahon, may dumulas na mas maliit na sobre. Nasalo ito ni Luca, isa pa itong liham mula sa kanyang lolo. Nakasulat sa harapan ang mga salitang, "Para kay Luca, buksan lamang kapag naunawaan mo na ang halaga ng lahat." Nanginginig si Luca, parang matagal nang naghihintay ang liham na iyon para sa mismong sandaling ito. Dahan-dahan niya itong binuksan, maingat na parang may hawak na kayamanang mas mahalaga sa ginto. Malakas at puno ng damdamin ang sulat kamay na parabang direktang nagmumula sa puso. "Mahal kong Luca, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natutunan mo nang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang pag-aari mo. Huwag mong hayaang hubugin ng pera ang pagkatao mo. Gamitin mo lamang ito kapag natutunan mo ng protektahan ang mga bagay na hindi mabibili na tulad ng dangal, tapang at kabutihan."
Sandaling tumigil si Luca at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbasa. At kapag tila napakabigat ng mundo para pasanin, laging tandaan, ang pusong marunong magbigay ay mas mahalaga kaysa sa kamay na marunong lang kumuha. Ang mga salitang nakasulat sa pahina ay hindi lang tinta. May buhay ang mga ito. Parang nandoon mismo ang kanyang lolo, nakaupo sa tabi niya at diretsyong bumubulong sa kanyang puso. Isang linya ang tumimo sa kanya, nakasulat ng malalaki at malinaw. Ang kayamanan ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na yaman ay nasa taong alam kung bakit siya nabubuhay. Isang tahimik na ngiti ang lumitaw sa labi ni Luca. Hindi sa panlabas, kundi sa kaibuturan. Tumayo siya mula sa kama, lumapit sa mesa at maingat na inilagay ang liham sa loob ng drawer, na para bang inilalagay niya roon ang hinaharap upang mapanatiling ligtas. Pagkatapos ay kumuha siya ng malinis na papel, muling umupo at nagsimulang magsulat. Project 1, ang aking unang misyon, hanapin ang mga batang malapit sa aming lungsod na tunay na nangangailangan, ngayon mismo. At maingat niyang idinugtong at titingnan ko silang lahat sa mga mata. Hindi gusto ni Luca ang maging mayaman. Ang gusto niya ay makagawa ng pagbabago. Sa sala, mahina at mahinahon na nag-usap ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, walang pagtatalo, walang sisihan at walang gustong manalo. Nag-usap silang mag-asawa tungkol sa kung ano pa ang maaaring mangyari, hindi tungkol sa mga pagkakamali ng nakaraan. May pag-asa na muling bumalik sa kanilang mga tinig. Nang lumabas si Luca sa kanyang silid, bahagyang nagulat ang kanyang ama. Ayos ka lang ba, anak? Tumango si Luca, nakangiti. Ayos lang po. Pagkatapos ay nagsabi siya, kailangan ko lang ng 3 bagay, Dad. Nagtanong ang ama, ano ang mga iyon? Isang notebook, isang lapis at isang taong naniniwala sa akin. Napalunok ang ama, pilit pinipigilan ang emosyon. Lahat niyon ay mayroon ka na at may isa ka pang mas mahalaga, isang pamilya. Lumapit si Luca sa mesa, marahang inilapag ang notebook at nagsabi, gusto kong magsimula ng isang bagay na may kabuluhan. Isang malaking bagay, pero sisimulan ko sa maliit. Gusto kong tulungan muna ang isang bata bago ko tulungan ang buong mundo. Matutulungan mo ba akong hanapin siya? Huminga ng malalim ang kanyang ama, puno ng damdamin ng mga mata, at tumugon, tuturuan kitang hanapin silang lahat. At doon niya tuluyang naunawaan, hindi niya kailanman nawala ang anak niya, muli lang niya itong natagpuan. Kinabukasan, tila bago ang lahat. Walang sigawan, walang tensyon, wala na ang dating bigat, tanging tahimik na kapayapaan. Sa unang pagkakataon, kumatok muna ang ama bago pumasok sa silid ni Luca. At sa pagkakataong ito, sa halip na magsalita agad, mahinahon siyang nagtanong, pwede ba akong pumasok? Ngumiti si Luca ng marahan. Oh, Dad, pumasok ang ama, may hawak na maliit na bag sa kanyang kamay. May dinala ako para sa'yo. Sa tingin ko, handa ka na para dito. Isang simpleng itim na backpack iyon. Walang tatak, walang presyo, ngunit puno ng layunin. Ito ay para sa tuwing tutulong ka sa iba, mahinahon niyang sabi. Bawat misyon ay nangangailangan ng backpack. Isinuot ni Luca ito sa kanyang balikat at natawa. Ngayon, mukha na talaga akong superhero. Ngumiti ang ama pabalik. Hindi ka lang mukhang isa ka talaga. Ilang sandali pa, dumating ang ina ni Luca, dala ang almusal. Isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. May tinapay, sariwang prutas, mainit na tsokolate, at isang maliit na papel sa gitna ng mesa. Ang pinakadakilang kayamanan ay kung paano natin ginagamit ang ating mga damdamin. Binasa ito ni Luca ng malakas, huminga ng malalim at nagsabi, pagkatapos ng almusal, gusto kong maghanap ng taong kailangan ng tulong. Parehong tumango ang kanyang mga magulang, sang-ayon at puno ng paggalang. Bago sila umalis ng bahay, dahan-dahang naglakad si Luca sa pasilyo patungo sa litrato ng kanyang lolo.
Nakangiti, may titig ng isang taong natuklasan na kung ano talaga ang mahalaga. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa frame at bumulong. Salamat lolo, ipagmamalaki mo ako. Paglabas nila ng bahay, tila mas malawak ang mundo. Mas maliwanag, mas buo na parang bawat sulok ay may nakatagong posibilidad. Habang naglalakad sila sa lungsod, nagtanong ang ama, paano natin malalaman kung sino ang unang batang tutulungan? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Luca, kapag nasa tamang lugar ka tumitingin, ipapakita mismo ng buhay sa'yo. At ganun nga ang nangyari. Sa gitna ng plaza, may batang babae na tahimik na nakaupo sa isang bangko. Gusot ang kanyang uniforme sa paaralan at pudpud na ang kanyang mga sapatos. Nasa kandungan ng batang babae ang isang lumang notebook, dahan-dahang nililipat ang mga pahina sa pagitan ng kanyang mga daliri, na parabang sinusubukan niyang intindihin ang isang bagay na mahirap. Ngunit wala siyang lapis. Lumapit si Luca at magiliw na bumati, "Ay, kamusta ka?" Tumingala ang batang babae, nagulat, halatang hindi siya sanay na may pumapansin sa kanya. "Hay," mahina niyang sagot. "Sinusubukan kong gawin ng homework ko, pero wala akong lapis at hindi rin ako makauwi ngayon." "Bakit naman?" tanong ni Luca ng mahinahon. Sandaling tumahimik ang bata bago sumagot, "Walang tao sa bahay ngayon." Tumingin si Luca sa kanyang mga magulang. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya nagkunwaring bayani o humingi ng papuri. Ramdam lang niya ang nararamdaman ng bata at umaksyon. Binuksan niya ang kanyang backpack at kinuha ang pinakaunang bagay na inilagay niya doon kaninang umaga. Isang bagong pencil case, kumpleto sa mga lapis, pambura at pantasa. "Heto, ngayon matatapos mo na ang homework mo," sabi niya habang iniaabot ito sa kanya. Hinawakan ng batang babae iyon gamit ang dalawang kamay na parabang hindi siya sigurado kung totoo nga ito. "Ito, para sa akin talaga?" "Siyempre," sagot ni Luca. Pagkatapos ay idinugtong niya kalmado ngunit may bigat ang tinig. "Pero may isang kondisyon lang." Tumingala ang bata nagtataka. "Ano yon?" Ngumiti si Luca ng marahan. "Paglaki mo, tumulong ka rin sa iba." Tumango ang batang babae, unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Mula sa di kalayuan, nakatayo ang mga magulang ni Luca, kapwa pinipigilan ang damdaming dahan-dahang umaakyat sa kanilang mga dibdib. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa taong nagiging anak nila. Habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng langit na unti-unting dumidilim at tahimik na mga kalye, marahang ipinatong ng ama ang kamay sa balikat ni Luca at nagsabi, "Ngayon ko na naiintindihan, Luca. Hindi ka ipinanganak para lang tumanggap ng yaman. Ipinanganak ka para maging taong hindi makakalimutan ng mundo." Pumikit si Luca sandali, hinayaan ang simoy ng gabi na haplusin ang kanyang mukha. Sabi ni Lolo, ang pera ay may halaga lang kung nakatutulong itong makatulog ng payapa ang isang tao sa gabi. Sa tingin ko, ngayong gabi may isang batang makakatulog ng payapa. At sa sandaling iyon, malinaw na nakita ng ama. Hindi kayamanan ang naglalarawan sa pagkatao ng isang tao. Ang puso ang nagbibigay dito ng kahulugan. Hindi binago ng pera si Luca, siya ang nagbigay ng bagong kahulugan dito. Pagdating nila sa bahay, kinuha ni Luca ang kanyang notebook at sa pabalat ay isinulat niya, "Project, isang pamana na nagiging kwento." At sa unang linya sa loob, isinulat niya, "Ang pinakamayayamang tao ay hindi iyong may pinakamarami, kundi iyong nagkakalat ng kabutihan saan man sila magpunta." Isinara niya ang notebook, inilapag ang panulat, at mahinang bumulong sa sarili, ito pa lang ang simula. Kung nahipo ng kwentong ito ang puso mo, bago ka umalis, gawin mo ang 3 simpleng bagay na ito. Mag-iwan ng komento na nagsasabing, "Gusto kong gumawa ng kabutihan." Mag-subscribe sa channel dahil ang susunod na kwento ay lalo pang gagalaw sa iyong damdamin.